Siyempre, ganito po ang ano natin naririnig ko po namin kayo palagi. And maganda po yung motibo nyo na ito pong binabalak nyo na unity. Kumbaga, tayo po ay kailangan pumasok sa isang pagkakasundo upang hindi po makaporma sa darating na 2028 if ever. Kasi ako, naniniwala ako may impeach to May impeach to si Sara Naniniwala ako na kasi. Kung hindi po talaga, naniniwala po ako dyan sa unity nyo na ano pong plano nyo po dyan, Sentry? Yan po yung aking advocacy. Kaya nga, imbis na maging kandidato, itulak ko na lang ito. Kasi ang importante dito kasi alam ng bawat panig, yung middle forces, yung tinatawag ko, andyan na yung mga dilaw, mga pink, yung mga bumoto kay Senator Pacquiao, saka kay Mayor Isko. So lahat-lahat yan. At yung mga maka-admin, yung mga Marcos loyalist, isa yung layunin. Di ba? Oo. So, ano tayo? Kailangan magtulungan para sa common objective. Kasi ako, sinasabi ko nga, Nyolo, no? Opo. Banat Boy. Nung nagkakampanyahan noong 2022, dinandoon kami kay Lenny. Tapos, ang ano namin noon, ina-assume namin noon, si Presidente Marcos, then candidate Marcos, ano siya, would continue yung mga polisiya ni Digong. Duterte. Oo, Kasi ni Duterte. kasama niya si Sara. Oo, assumption. Di talagang, siyempre, ginawa ang lahat para manaling kandidato namin. Pero talagang iginuhit ng tadhana ang panalo si President Marcos. So, nung mga unang buwan, inoobserbahan natin, di ba? Nahinto naman yung patayan, naging, hindi na hinaharas yung media, yung mga oposisyon. Opo. Tapos, itong si Laila de Lima, pinalaya. Tapos, eventually, yung ICC. Kumbaga, ito yung mga hinahangad namin noon nangyayari, di ba? So ibig sabihin, sabi ko nga, I was the first to admit na mali yung mali yung assessment ko. Kaya rin, di ba? So ngayon, ito pala, okay naman pala. Under the Marcos administration, yung democratic space na hinahangad. O di, kung nakuha yun, di ba, nahinto yung EJK maliwanag di ba? Hinahabol pa yung nagkasala doon. O pati yung mga sindikato ni Digong, hinahabol. Pati nga ngayon, yung pati itong sa flood control na to, nagsimula yan kila Digong So lahat ng mga gusto natin mangyari, nangyayari. Di, kung ganyan, di magsanib puwersa na lang tayo for a common cause. Wait lang, Sen. Total, bago tayo pumunta dun sa kasi may tanong ako sa'yo before nung first interview natin. Kasi you speak of Mayor Lenny, then VP Lenny. Kunyari, naalala mo siguro yung tanong ko nun before May isang bangka, 3 kayong nakasakay. Tapos, lang ang marunong lumangoy. Sena, ngayon, ang sasagipin mo, medyo mas intriguing tong tanong ngayon kaysa nung dati. Dati, madali lang si Kibuloy at si Duterte tanong. Ngayon, ang dalawa mong kasama, si Senator Risa Hontiveros at si VP Lenny, sino sasagipin mo, Sen? Kung ako lang naman yung marunong kung nasa bangka na sila, ganun ba yun? Di ako na lang yung tatalon at lalangoy na lang ako sa gilid, di ba? Hindi naman yun, di ba? Ayun naman ang kuwan doon. Kasi ito, si Senator Risa saka si Mayor Lenny, nakilala ko ng malalim yan, sila parehas. Mabubuting mga tao sila. Yung puso nila nasa tamang lugar.
Pero ang kaibahan nila is si Senator Risa, ipaglalaban ka niya. Ando doon siya sa kung kailangan gitgitan at ikaw na agrabyado, titindig siya para sa iyo. Opo. Si Mayor Lenny, hindi ganun ang kanyang estilo. Yes. Oo, meron siyang sariling advokasya. Siguro kung peacetime yung politika natin, pwede yun, di ba? Yung peace time pressure, kailangan natin talaga yung kayang tumindig, di ba? Nakita mo itong kay Sara, na pagka pag nagwawala, nakita nyo ibang mga senador tumitiklo. Sa Senado nung inimbisigan, isa lang yung tumindig sa kanya. Si Senator Rita. So yun yung nakita ko. Na hindi ko nakikitang gagawin ni Mayor Lenny kasi iba yung pagkatao niya, iba yung estilo niya. Tapos, besides, magkaibigan pa sila ni Sara. Alam nyo, Sentry, alam nyo po, pinagtatanggol ko po kayo dyan sa vlog ko eh. Kasi, alam nyo, hindi sa totoo lang po, kasi ganito po yan eh. Sa 40 po ng mga Duterte, lalo na Sara, hindi po uubra yung, sinasabi ko po sa kanila na hindi uubra yung isang Lenny Robredo. Kailangan talaga medyo Malarisa Ontiveros na may palaban, papalag, at may talagang if babardugulin mo, babardugulin ka rin. Kasi si Ma'am Lenny, mahinahon type na isang tao. And naiinis nga rin po ako dun sa mga ibang mga dilaw at pink na bumabati ko sa inyo na parang binabatikos pa kayo na dahil na sinasabihan nyo si Lenny ng ganon. And na sinasabi ko naman sa kanila, Sentry, na hindi nyo alam kung bago kayo magsalita, tingnan nyo muna yung sakripisyo at background ng isang taong nagawa niya para sa bansa. Doon kayo mag-focus. Hindi yung sa ini-initiate nyo lang dahil type nyo. Hindi kasi ganun eh. Hindi kasi ganun ang logic, di ba, Sentry? Oo, I agree. Pero ito, madagdag ko lang, Nyolo and Banat Boy. Kasi, nagkausap-usap na eh. Opo. Yung mga ganyang sentimiento kasi, dahil syempre, talagang mas gusto nila si Kumbaga kung merong mga DDS na talagang solid talaga na hardcore na supporter ni Digong, meron ding mga hardcore supporters ni Lenny na ito, talagang kakanti mo, talagang nag-aalboruto. Pero, ito na ngayon yung usapan. Nung nag-meeting sila last week, tinanong ng diretso si Lenny,